Hello guys, magandang buhay at welcome dito sa aking Mathematics Tagalog tutorial. Sa video na ito ay papaliwanag ko sa inyo the different conditions that make a quadrilateral a parallelogram. So isa-isahin po natin yung different conditions at magpipresent po ako ng example sa bawat conditions how a quadrilateral be a parallelogram. Okay, so let's start. What are the conditions that make a quadrilateral a parallelogram? So we have number one. A quadrilateral is a parallelogram if both pairs of opposite sides are congruent. So kung yung condition number one, ang focus po natin ay opposite sides. So kapag ang opposite sides daw ng quadrilateral ay congruent, then ito po ay parallelogram. So mag-cite po tayo ng isang figure. So ang napili ko pong figure ay square. So we have square A, B, C, D. So ano ba yung concept about square? So ang concept about square, all the sides of the square are equal or congruent or the same in measure. So ibig sabihin, kapag ang side AD ay 5, lahat po ng sides ng square na ito ay 5 also. Kaya nilagay ko po dito AD is 5, AB is 5, BC is 5, and CD is 5. So lahat ay pare-pareho ang sukat. Okay, ngayon, ano yung tinatawag nilang opposite sides? So ang opposite sides po ay, for example, itong side natin na AB. Side AB, ang kanyang ka-opposite ay side DC or side CD. Ito po yung kaharap niyang side. Ito po yung tinatawag nilang opposite side. So lagay ko po dito, yan. So AB is opposite to CD or DC. So kung ang AB ay 5, dapat ang CD ay 5. Since ito po ay square, tama po. Kung ang AB ay 5, ang CD is 5 also. Okay? And another one ay ito pong side AD, ang kanyang ka-opposite ay side BC. Okay po? So, kapag 5 po ang measurement ng AD, dapat 5 din ang measurement of BC. Since ito ay square, so pareho silang 5. Okay, so therefore, opposite sides are congruent here, then itong quadrilateral na ito or yung square na ito ay isang parallelogram. Okay, so ilagay ko po dito sa gilid. Ito yung opposite sides niya. AB is congruent to DC. So AB is congruent to DC and AD is congruent to BC. AD is congruent to BC. Okay, so yan po yung square natin. Opposite sides are congruent. Kung na-satisfy ng isang figure ang condition number 1 about sides, then yung figure ay quadrilateral or parallelogram rather. Okay, so how about this condition number 2? A quadrilateral is a parallelogram if both pairs of opposite angles are congruent. So this time, ang focus naman po ng condition number 2 ay about opposite angles. Okay. So ano po ba ang ibig sabihin ng opposite angles? Mag-cite tayo ng isang figure. So ang figure na napili ko po ay rectangle. Okay, so we all know sa rectangle, ang length ay magkapareho, ang width ay equal also. Pero ang focus po natin dito ay angle. Ano po? So, ano po ba yung opposite angles na sinasabi? So, ang opposite angles, for example, ang tinutukoy natin ay itong angle D. Yung iba po kasi pinapangalanan yung angle with one letter. For example, dito ay angle D. Ito yung focus niya. Pero yung iba, they name the angle using three letters. For example, ADC. So, ang tinutukoy po ng angle ADC ay ito pong angle D na ito. Okay. So, we all know that a rectangle, ang measurement ng angles ay 90 degrees. Okay. So kapag hindi 90 degrees ang measurement ng angle, hindi siya rectangle. Di ba po? Okay. So, tingnan natin, ano nga po ba yung mga opposite angles? Ito po yung una, opposite angle, angle ADC. Asan po yung angle ADC? Ito po yung sinasabi ko, ADC. Ito, pinangalanan ko tong angle D na ito with three letters. Take note always, kapag nagpapangalan tayo ng angle, yung vertex ay always nasa gitna. Ito po yung nasa gitna, D. Ito po yung tinutukoy natin angle D. Kaya pwede pong baltarin yung pagpapangalan ng angle. Pwedeng CDA or pabaliktad ADC. Basta't yung D always nasa gitna. Ito po yung vertex. Ito po yung ADC or CDA. Ganoon po yung pagpapangalan ng angle. Okay.
So, ang ka-congruent niya kasi 'yun yung kanyang ka-opposite ABC. Asan po yung ABC? ABC. Ano po yung gitna? B. So, ibig sabihin ito pong angle ang tinutukoy niya. So, yung magka-opposite na angle na tinutukoy diyan ay ito po 'yun. Okay? So, using one letter, angle D at angle B. Okay. So, since sila ay opposite angles, dapat sila ay congruent. Okay. So, 90 lahat yung measurement ng angle. So, pareho po silang 90. Then, okay po yan. Iyan po yung isang pair. Kasi nakalagay dito, both pairs dapat pareho na pares. Ano po? Ito yung first pair. Ito po yung second pair. So, ang second pair po natin ay angle BAD. Ito, tingnan natin. BAD. So, ito po yung ating gitna. A po. Ang tinutukoy niya yan. Ano po? So, letter A or angle A. And then, ang ka-opposite niya ay BCD. Ito, BCD. So, ang gitnang letter ay C. So, ito po yung kanyang tinutukoy na angle. So, lagyan ko po. Yan po yung kanyang another opposite angles. Okay. So, kapag ang opposite angles ay congruent, then ang quadrilateral ay parallelogram. Since na-satisfy ng rectangle itong condition number 2 about opposite angles, ibig sabihin, ang rectangle is a parallelogram. Okay, so about this number 3 condition. A quadrilateral is a parallelogram if any two consecutive angles are supplementary. So ang focus naman po natin dito ay consecutive angles. So dapat ang consecutive angles daw ay supplementary. So consecutive angles, they are supplementary. So mag-cite po ako ng isang figure. Ang figure po na napili ko ay again, rectangle. So, we have rectangle A, B, C, D. So, ano po ang ibig sabihin ng consecutive angles? So, ang consecutive angles, ito po yung magkasunod na angle sa ating figure. For example, ito yon. ADC at BCD. Ang gitnang letter ay D. Lagyan ko nga yung D. At sa kabila naman, ang gitnang letter ay C. So, ibig sabihin, tumutukoy yung angle ADC na ito sa D. Ang vertex ay D. Ito po yun. Okay, lagyan ko po ng marking. Yan po yan. So, ito po yung angle natin. Ang ADC, ito po yun, angle D. At BCD, ito po yung BCD. So, C po ang gitna niya. Ito po yung tinutukoy niyang angle. Okay. So, ibig sabihin, itong dalawang angle na ito po sila ang tinatawag na consecutive. Okay? D at C, consecutive. So, kung ayaw mo ng D na i-partner sa C, ang partner ng C, pwedeng pag-partnerin BC, pwede rin mag-partner AB, pwede rin mag-partner angle A at angle D. So dito, kinuha ko lang muna itong D at C. Pag sinabi nating consecutive angles, again, magkasunod, dapat sila ay supplementary. Ang ibig sabihin ng supplementary, you are going to add yung dalawang magkasunod na angle. Kapag pinag-plus mo daw, pag pinag-plus mo daw supplementary, ang ibig sabihin ng supplementary, the sum should be equal to 180 degrees. So kapag pinag-plus natin yung D at C, dapat 180 ang sum, for example. Okay, so tingnan natin. Angle D is 90 kasi ito ay rectangle. Angle C is 90 also. Pag pinag-add natin, 90 plus 90, is that 180? Yes, 180 po yan. Okay? Pag pinag-plus natin yung 90 plus 90. Ay, how about ito? B at C or angle B at C. I-plus natin itong measurement niya. 90 plus 90, again, 180 din ito. Ay, how about AB? A and B or angle A at B. 90 plus 90, eto 180 din. How about dito sa angle D at angle A? 90 plus 90, 180 also. So, ibig sabihin, yung rectangle ay nasatisfy niya yung condition number 3. Okay? So, ibig sabihin, ang rectangle ay parallelogram. Okay, so how about this number 4 condition? A quadrilateral is a parallelogram if the diagonals bisect each other. So ano po yung ibig sabihin ng diagonals? Okay, so ang focus po natin ay diagonal. So sa ating figure, pipresent po ako ng isang figure. Ito po yung ating parallelogram ABCD. Okay, so ano bang ibig sabihin ng diagonal o nasaan po yung diagonal? Ito po yung kanyang diagonal. Okay, yung diagonal ay line that connect opposite angles. So, AC is a diagonal. Another diagonal ay ito, DB or BD.
Okay, so ito yung dalawang diagonal. So, nag-meet sila dito sa sentro. Okay, so kapag nag-meet sila, lalagyan po natin ng another name, yung point of intersection. Halimbawa, ang crossing ng two diagonals ay ito, pangalan natin point X. So, AC, ito yung diagonals natin, AC at DB. So, sinasabi ng condition number 4 na yung diagonals bisect each other. Ano po ang ibig sabihin ng bisect? Pag sinabi nating bisect, ay i-divide natin yung line into two equal parts. Okay, so equal parts. So, yung ating diagonal ay AC, nahati dito sa gitna. So, magpwedeng AX at CX. Okay, so ito po yan. So, AX and CX, ito po yan. At sa DB naman, ito ay, or mag-set tayo ng example, kapag ang AX ay 3, then CX is also 3. Sila ay congruent kasi sabi niya, bisect each other. Okay? So how about sa diagonal BD or DB? Okay. So ito po yung ating congruent part, DX and BX. So ibig sabihin, kapag sinabi ng ating bisect, pareho ang measurement. For example, ang DX ay 5, dapat ang BX is 5 also. Okay, so how about this number 5 example? A quadrilateral is a parallelogram if its diagonals divides parallelogram into two congruent triangles. Okay. So again, nakafocus ulit tayo dito sa condition number 5, yung diagonals. So kapag nag-draw daw po tayo ng diagonal, i-divide niya yung parallelogram into two congruent triangles. So, cite po tayo ng isang example. Ito po ay rhombus. Rhombus ABCD. So, for example, mag-cite po tayo ng isang diagonal. Ito po ay diagonal AC. May dalawang triangle po bang na form? Mayroon po. Itong triangle at ito. So, lagyan po natin ng kulay. Diagonal AC, ito yung nahati niya. We have triangle ABC. Ito pong part na ito, kulay blue. At yung another one ay ito pong part na ito, kulay red, ADC. So, how to name a triangle? Using three letters. So, we have triangle ABC, itong kulay blue. At we have triangle ADC, yung kulay red. So, dapat, sabi niya, sa condition number 5 na ito, congruent triangle. So, ibig sabihin, triangle ABC is congruent to triangle ADC. So, yun po yung sinasabi ng condition number 5. Halimbawa, ibahin ko naman po yung ating diagonal. So, yung diagonal naman po niya, for example, ay diagonal BD or DB. Okay. So, dalawang triangle po yung mapo-form natin. So, una po, itong triangle na ito, ABD or ADB or BAD. Pwede kahit saan ka po mag-start sa pagpapangalan ng triangle. So, ito po yung first triangle at ito naman po yung second triangle. So, therefore, yung triangle with color red at color blue, they should be congruent. Ano po? Kasi itong quadrilateral natin ay parallelogram. Okay? So, triangle DAB is congruent to triangle BCD. Okay, number 6 condition. A quadrilateral is a parallelogram if one pair of opposite sides are both parallel and congruent. So, nakalagay po dito ay one pair. So, opposite sides are both parallel and congruent. Okay. Kahit isang pair lang po ng opposite sides. Basta sila po ay parallel at congruent. So, side po ako ng rhombus. So, rhombus ABCD. So, we all know yung rhombus ay square na pinihit. Ano po? Pinihit. Ito po yung exact representation ng parallelogram. So, ano po yung ating opposite side? So, again, for example, AB, ang opposite niya ay CD. Ang AD, ang opposite niya ay BC. So, sa rhombus, ang ginawa ko munang parallel side ay AB at DC. So, AB at DC, sila po ay parallel kasi ito po ay rhombus. Okay? So, sila po ay congruent. Sa rhombus ay pare-pareho po ang measurement ng sides ng rhombus. Again, sabi ko nga, square po ito na pinihit. Ano po? So, yung AB at DC, they should be
congruent para matawag itong parallelogram itong rhombus. Okay, sum up po natin, square, rectangle, and rhombus are parallelogram kasi nasatisfy niya or may isa siyang nasatisfy dun sa 6 na conditions that make a quadrilateral a parallelogram. Pero tignan natin itong trapezoid. So, ang opposite ng AB, kung sides ang pag-uusapan, AB is opposite to CD. So, sila po ay parallel, pero hindi po sila congruent or equal in measure. Kasi po sa trapezoid, mas maiksi yung isang side. Yung isang side naman ay mas mahaba sa opposite side. Okay, so, ito naman, sa another opposite sides ng trapezoid, AD and BC. So, sila po ay equal in measurement dito, pero hindi naman po sila parallel. Ano po? So, hindi rin po pwede. So, wala siyang na-satisfy na condition about parallelogram. So, ibig sabihin, ang trapezoid is not parallelogram. Okay. So, how about this kite? So, we have kite PQRS. So, ang kite po ba is a parallelogram? So, yun po yung aking ibibigay na assignment ninyo. Paki-comment po sa comment box kung ang kite nga ba ay parallelogram or not. Salamat sa kaibigan. Kung nagustuhan mo yung video na ito, please click like and subscribe kung bago ka pa lang po dito sa aking channel.